Eh, magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Magandang gabi. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama. Kami po mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapagtinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan. Dito tayo sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sinuman sa inyo ay hindi makaabot doon. Yan ang sinasabi dito. Mag-ingat baka hindi makapasok at hindi makaabot doon. Yan ang sinasabi dito. Pinagpaingat tayo ng Diyos. Baka hindi tayo makapasok at hindi tayo makaabot doon. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 1. Dos, ito ang sinasabi dito. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Hindi sila kalakip sa pananampalataya na narinig nila. Yan ang sinasabi dito. Yung sinasabi ng Diyos, ito ay katotohanan at ito ang salita ng Diyos ay buhay. Nagpaalaala ang Diyos. Baka hindi tayo makapasok sa kanyang kapahingahan. Narinig ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang pangangaral, narinig. Pero hindi sila sumasampalataya. Kaya mga kapatid, kaibigan, sampalataya na natin ang salita ng Diyos. Maniwala tayo, paniwalaan natin para tayo ay makapasok ng kapahingahan ng Diyos. Dahil delikado pag hindi tayo makapasok sa kanyang kapahingahan. Alam na natin kung saan tayo ilalagay ng Diyos. Kahit hindi ko sabihin, mga kapatid, kaibigan, nagpaalaala ang Diyos na mag-ingat. Sabi ng Diyos, mag-ingat. Pinapag-iingat tayo, baka hindi makapasok sa kanyang kapahingahan. 3, ito ang sinasabi rito. Sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahan iyon, gaya ng sinabi ng Diyos. Gaya ng aking isinumpa sa aking
pagkagalit. Sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa niya mula ng itatag ang sanlibutan ay natapos na. Isinumpa ng Diyos, nagalit ang Diyos na hindi sila makapasok. Yan ang sinabi ng Diyos sa versikulo 3. Mahirap mga kapatid kaibigan, pag ang Diyos ang magsalita nga isinumpa. Mahirap pag ang Diyos ang magsumpa. Ang sinabi, hindi sila makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Mga kapatid kaibigan, ito ang salita ng Diyos. Siya ang may sabi nito. Nga isinumpa nga hindi sila makapasok sa kapahingahan niya. Yan ang sabi ng Diyos. 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Ito pala ang kinagalit ng Diyos. Ng tao ayaw sumunod. Ayaw maniwala. Ito pala ang kinagalit ng Diyos. Itong sinabi niya, ikapitong araw nga nagpahinga siya. Ayaw sumunod ng tao. Kahit marinig niya itong pangangaral na ito, ayaw siyang maniwala. Halos ayaw pakinggan niya itong salitang ito. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, nagalit siya. Ang sabi, isinumpang, hindi sila makakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ito palang sabat ang ikagalit ng Diyos dahil ayaw nilang sumunod nito. Kaya nga isinumpa ng Diyos. Delikado mga kapatid kaibigan pag ang Diyos ang magsumpa. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang lahat. Alam niya. Isip natin alam niya. Puso natin alam niya. Pati buhok. Bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig natin ito, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Pag gusto natin pumasok sa kanyang kapahingahan, sundin natin itong kanyang salita. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay katotohanan. Ayan. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Inulit ng Diyos ang sinabi niya sa versikulo 3. Hindi sila makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Basta ulitin ng Diyos ang kanyang salita, mahalaga ito. Dapat itong pansinin. Inulit niya nga, hindi sila makakapasok sa kapahingahan. Sa kapahingahan ng Diyos. Saan? Doon sa bagong langit, bagong lupa. Doon ang kapahingahan ng Diyos. Final. Doon tayo. Pag di ka makapasok doon, alam na kung saan nilalagay ng Diyos yun. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, pakinggan natin itong mensahe na to. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay mensahe ito ng Diyos. Ano sabi dito sa versikulo 6? Kaya't lamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon, at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway.
Ito ang sinasabi sa versikulo 6. Ang pinangaralan noong una, hindi rin sila nakapasok dahil sa kanilang pagsuway. Ang nagsabi rito sa versikulo 6. Kaya nga tayo nga nakakarinig nitong mensahe na ito, huwag tayo sumay. Sumunod tayo sa sinabi ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos. Ayan. Sundin natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Pag ang Diyos ang magalit, pag ang Diyos ang magsumpa, hindi talaga tayo makapasok sa kanyang kapahingan. Mga kapatid, kaibigan, pansinin natin ito. Paniwalaan natin ito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una. Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Yan ang sinabi ng ating Panginoon dito. Huwag pagmatigasin ang ating mga puso pag narinig itong kanyang salita. Yan ang sinasabi rito. Huwag pagmatigasin ang puso pag narinig itong pangangaral na ito. Dahil ang Diyos ang may sabi nito. Ang Diyos, ang kanyang salita ay katotohanan at ito ay buhay at itong salita niya ay makapangyarihan. Huwag nating patigasin ang ating puso. Pag tayo nakakarinig nitong mensahe nito, paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Yan mga kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak dahil mahirap pag mapahamak. Napakahirap. Kaya dito, ang Diyos hindi nagkulang sa paalaala at sa pagtuturo sa bawat isa sa atin. Ay mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo talaga mapahamak. Dahil alam ng Diyos, pag mapahamak tayo, napakahirap. Ay mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Huwag tayong humasalangsang. Huwag tayong magalit. Dahil ito ay katotohanan. 8. Ito ang sinasabi rito. Sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw. Pagkatapos ng mga ito, pag nadala pa ni Josue sa kapahingahan ang mga tao, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos. Pero hindi nadala ni Josue. Kaya nga ang Diyos ay nagsalita sa kapahingahan. Dahil may pangako ang Diyos nga kapahingahan doon sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Dahil hindi naman tayo taga rito. Estranghero lang tayo dito o dayo lang tayo dito. Ang ating tahanan doon sa kaharian ng langit. Ayan ang tahanan natin doon. Pag tayo ay maniwala, pag tayo ay ligtas, doon tayo. Kasama natin ang Diyos. 9. Itong sinasabi dito sa versikulo 9. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Bayan tayo ng Diyos.
tumitira ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang banal na Espiritu ay nandito sa atin. Tinatakan tayo ng Diyos ng banal na Espiritu. Efeso 1:13. Lahat ng mga ligtas, lahat ng mga nananalig kay Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo, may tatak na banal na Espiritu. Kaya nga, kilala ng Diyos yung Kanya. Ang sinabi niya, bayan ng Diyos. Dahil nandito ang Diyos sa atin. Tumitira ang Diyos. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, nandito ang Diyos, kasama natin. Last verse. Versikulo 10. Ito ang sinasabi dito. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay magpahinga. Magpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Gusto tayong pumasok sa kapahingahan, magpahinga rin tayo, gaya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Diyos nagpahinga. Ibig sabihin ba napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niyang nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak niya sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan, ito mga kapatid kaibigan, ito, napakahalaga ito nga ating pinag-aralan ngayong gabi nito. Ang Diyos nangako, basta tayo ay sumunod, tayo ay nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid sa kamatayan? Buhay ka pa, nakatawid ka na. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan, wala ka ng hatol, sabi ng Diyos. Hindi na hatulan ang nakipag-isa kay Kristo. Lahat ng nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo ay wala ng hatol. Juan 3:18. Pero pag hindi ka naniniwala, buhay ka pa, may hatol ka na. Ayan. Kaya nga mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, napaka-importante. Mahalaga ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad sa ating kasalanan. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero dahil sa ating kasalanan, binayaran niya. Dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Siya ang gumawa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Pagkatapos natin na bautismuhan, ano ang ating gagawin? Sundin natin ang kanyang mga utos, ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay buhay. Buhay ang utos ng Diyos. Nananatili ito hanggang ngayon. Ipatupad ito. Kaya ang sabi ng Diyos, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi niya. Yan. Ano pang sinabi?
sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid kaibigan, huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kahit ang sabi ng Diyos, pagmahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang mga utos. Kristo may sabi dyan, hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Dahil ang Ama ang sumulat diyang mga utos, yung 10 utos, daliri ng Ama ang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayan. Kaya hindi nabura yan. Ang nabura ay yung mga sinulat ni Moises sa papel. Yan ang nabura. Yung pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon. Ang dugo ay iwisik-wisik para sa kaligtasan. Ayon ang binura. Dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo, ayun na ang hinugas ng ating mga kasalanan. Ayun ang binura. Pero ang 10 utos, nananatili ito hanggang ngayon. Yung pinag-aralan natin nga ika-7 araw. Pangilang utos to? Pang-4 na utos to. Ang sabi ng Diyos, ito ang ginawa niyang palatandaan ng Diyos. Nga kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, kanyang mga nilalang. Dapat sumunod at magpahinga. Ano ibig sabihin ng pahinga? Matutulog? Hindi. Yung sinabi ng Diyos magpahinga, magsamba sa Kanya. Sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nilagyan niyang palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Dahil sabi niya, kilala niyo ako, kilala ko kayo. Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23. Mababasa mo yung araw ng pamamahinga. Pag Biblia mo, ang nakalagay araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lang sinabi ng Diyos na Israel lang, Hudyo lang ang makapagsamba ron. Lahat ng bansa. Pag ikaw ay ligtas, pero pag hindi ka ligtas, pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron. Pag pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapasok ron. Dahil iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo naniniwala, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, ngayon may buhay na kayo na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Doon tayo makita sa bagong langit, bagong lupa nga pinagharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Walang mga revolto ron, walang mga imahen, walang mga larawan. Dahil bawal sa paningin ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Pahayag 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan ay tatapon niya sa lawa na apoy. Yung naglalagablab
na apoy at asupre. Doon niya itatapon. Yon, pangalawang kamatayan yun. Yun, ang impyerno yun. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po kayo Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pagdinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.